Since sabay-sabay yung mga sports events, may ginawa akong categories kung paano ko pipili kung ano yung i-cover ko. Sawadee-kap! Mula po rito sa Bangkok, Thailand, sa mga oras po na ito ay nakakawalong medalya na ang Team Pilipinas dito sa 2025 Southeast Asian Games. One-man team, ikaw ang reporter, ikaw rin ang cameraman, ikaw rin ang assistant kapag nasa Pilipinas. Tatlo lagi kami sa isang team. Merong reporter, merong cameraman, and may assistant cameraman / driver. But this time, ako lahat yon. Ako may bit-bit ng tripod, ako nagsushoot ng lahat, ako nagpaplano kung saan ako pupunta, sino yung mga i-interviewin ko. At mula po sa Thailand, nakatutok live si Jonathan Andal. Yes, Vicky, katatapos lang ngayong gabi ng laban ng Gilas Pilipinas sa men's 3x3. Pag journalist ka kasi, kailangan flexible ka eh. Versatile din. Kailangan ready ka kung ipadala ka man sa bagyo, sa sakuna, sa pagputok ng bulkan, pa-cover ka ng hearing sa Senado. Nakakapagod man, pero masayang i-cover yung mga atleta natin na nagbibigay ng pride sa Pilipinas. Tinanong ako kung gusto ko raw bang mag-cover ng SEA Games sa Thailand. Ang unang pumasok sa isip ko noon, yes, gusto ko. Kasi SEA Games to, that's the biggest sports event in the Southeast Asia. Pero before I said yes, nilinaw ko muna, hindi po ako sports reporter. Okay, sige, mag-ready ka na. Pero baka one-man team lang ito baka wala ka ritong cameraman. Doon medyo kinabahan ako. Kasi first time ko na magko-cover ng mag-isa lang, hindi ko pa nagagawa yun sa Pilipinas. Tapos abroad pa to, international pa. So sa foreign land ako, mag-isa lang ako, wala akong kasama. Kalalapag ko lang po dito sa may Bangkok, Thailand. Kasabay ko sa flight ay yung ilang mga Pilipinong atleta na bahagi po ng delegasyon ng Pilipinas para sa 2025 SEA Games. Kasama po ang GMA Integrated News sa mga accredited media ng Philippine Olympic Committee na magko-cover sa palarong ito. Philippine Olympic Committee yung nagdala sa amin doon sa SEA Games. Ang sabi sa amin ng POC, hindi kami nandoon as representative ng kanya-kanya naming network. Nandoon kami as a media pool. POC media ang tawag sa amin. Ibig sabihin ko ano yung kino-cover ko, ano yung nasushoot ko, isi-share ko doon sa ibang media delegation na kasama doon sa SEA Games. Napatakbo sa tuwa si Macario kasama ang kanyang dalawang coach nang masungkit ang unang gold medal ng Pilipinas sa 2025 SEA Games. May dala akong phone, nakaganyan ako, parang most of my reports, parang selfie videos. Meron akong wireless mic, hindi ko yun pinapatay kasi ilang beses na nangyari sa akin doon na nagsushoot ako pero nakapatay pala yung mic ko. So, nangyari, walang audio yung mga videos ko. Isa yun sa challenges ng pagiging one-man team kasi minsan mabilisan yung mga galaw tapos hindi mo na na-check lahat. Nagbasa-basa talaga muna ako bago ako pumunta ng Thailand. Inaral ko yung iba't ibang games, tennis, volleyball, baseball, basketball, kung paano yung pointing system nila, sino yung mga atletang maglalaro, ano yung background nila, ilang medals na ba yung nakuha nila before, first time ba nilang sasali sa SEA Games. Since sabay-sabay yung mga sports events, may ginawa akong categories kung paano ko pipili kung ano yung i-cover ko. One, kung nandun ba yung mga icons ng Philippine sports. Heidelin Diaz, first ever gold medalist ng Olympics sa Pilipinas. Alex Ciala, EJ Obiena. So kapag may play sila sa araw na yon, sila yung uunahin ko. Pangalawa, kung yung game ba o yung sports ba, gold medal match. Ibig sabihin, finals na, possible na magkaroon ng gold medal for the Philippines. Pangatlo, kung ano yung mga sports na malakas yung Pilipinas. Si Yumir Marshall sa boxing, 4-time gold medalist siya sa SEA Games. So, nung lumaban siya last year, panglamang beses niya nang nakuha yung gintong medalya sa SEA Games. And siguro huling category na chinecheck ko kung ano yung mga sports na malakas ang interes ng mga tao. Basketball, volleyball, mobile games, halimbawa. Siguro isang example na mabibigay ko, nagkasabay si Alex Ciala at yung gold medal match ng Team Cebol ng esports. Ito yung mga naglalaro ng Mobile Legends.
Yung game ni Alex Ciala, doubles siya, pero hindi yun gold medal match. Qualifying rounds lang siya. Mas pinili ko yung gold medal match. Tapos ang lakas ng Pilipinas sa mobile games. Mataas yung interest, lalo na ng mga kabataan sa mobile games. And true enough, nung kinover ko siya, Pilipinas ang nag-gold laban sa Malaysia. Sa score na 4-0, tinalo ng Cebu Men's Team ang Malaysia sa esports na Mobile Legends Bang Bang. Gintong medalya ito para sa Pilipinas. Pang-apat na sunod na gold medal ito sa naturang event mula nung ipasok ang esports Mobile Legends sa Southeast Asian Games noong 2019. One-man team, ikaw ang reporter, ikaw rin ang cameraman, ikaw rin ang assistant kapag nasa Pilipinas. Tatlo lagi kami sa isang team. Merong reporter, merong cameraman, and may assistant cameraman / driver. But this time, ako lahat yon. Ang setup ko doon, kahit saan ako magpunta, meron akong dalang maleta tapos backpack. So, ito po yung lagi kong dala yun sa SEA Games. Kahit saan mapunta, itong maleta na to. Ang laman po nito, meron akong ilaw, meron akong cellphone, pocket wifi. Tapos ito yung, dinan yung mic ko. So ito yung mga ilaw na gamit ko for live reports. Cover yung sa mukha ko kung tama ng ilaw, wala ng mga shadow. Ito yung setup ko, ito yung background ko mamaya. So, pag magla-live na sa 24 oras, tatayo ko na yung dalawang tripod, kakabit ko na yung phone ko, yung ilaw, tapos yung maleta ko nakatiwangwang lang dun sa may gilid ko. So, nakita nila yung mic ng GMA, tapos nakita nila nagko-cover, mag-isa lang. Pati sila na-amaze. Ako rin naman na-amaze sa sarili ko. Mahirap i-cover itong SEA Games. Nakakapagod siya. Why? Because it's a multi-sport event. Tapos, ang babantay mong atleta, 1,200. This is the biggest delegation ever ng Pilipinas sa SEA Games. Ang siste kasi, media pool kami, may mga reporter na naka-assign sa iba't ibang sports. So, yun, namomonitor namin yun dun sa GC namin. Kaya, sobrang laking bagay din na naka-media pool kami. Ang hindi ko malilimutan siguro yung first ever gold medal ng Pilipinas sa SEA Games 2025. Ito yung sa Taekwondo kay Kobe Macario. Walang reporter, walang media pool na nandoon sa venue ng Taekwondo. Yung mga kasama ko, nagpulasan na sila, pupunta sa iba't ibang sports event. Ako hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Kaya buti na lang siguro na nandun ako sa hotel kasi inabot lang ako ng 20 minutes bago ako nakarating dun sa venue ng Taekwondo. Tapos, crunch time pa nun, naka-standby na ako for Balitang Hali. Anytime, pwede na lang akong tawagin. Pagdating ko dun, hindi ko agad makita. So, nagtanong-tanong muna ako dun sa mga tao. Ginawa ko, nag-escalator ako, hawak-hawak ko yung phone ko ganyan kasi anytime pwede akong tawagin, dala-dala ko yung maleta ko, tumatakbo ako dun sa venue kasi patapos na yung Balitang Hali eh. Parang ang oras dun sa Pilipinas, 10:45 na. Ang Balitang Hali hanggang alas 11 lang ng umaga. May mga medalya na ang Pilipinas sa 2025 SEA Games at live mula sa Bangkok, Thailand. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Panalo ng ginto ang pambato ng Pilipinas sa Taekwondo Freestyle Pumsei na si Justin Macario. At kasama ko siya dito ngayon. One question lang, Justin. Congratulations muna sa iyong pagkapanalo. Ano ang masasabi mo? Ikaw ang unang-unang atleta na nakakuha ng ginto para sa SEA Games 25 para sa Pilipinas. Sobrang saya po and feeling blessed dahil ako hindi ko rin po akalain na ako yung first gold for the Philippines po. Hinanap ko agad kung nasaan si Kobe. Tapos nakita ko siya kaagad and then hinila ko na, sabi ko, pwede ka bang ma-interview? Magla-live tayo sa Balitang Hali. And then pumayag naman siya, mabait naman siya. So pumunta kami sa isang lugar. Tapos habang hinihila ko siya, sinasabi sa akin dun sa in-ear ko, oh, standby na, era na tayo. Sabi ko, wait lang, teka lang, naghanap pa ako ng position. So wala na akong time, mag-set up pa ng tripod, buklatin yung maleta ko, set up ako ng ilaw and mic na wired. Basta ang ginawa ko na lang, hanawakan ko yung cellphone ko sa kaliwang kamay, tapos yung mic hawak ko dito sa isang kamay ko, and then nakaganyan lang ako. Sabi ko, Kobe, gaganin ko lang sa'yo yung mic and tatapat ko sa'yo yung camera. Ikaw na ang bahalang magkwento nung nangyari sa'yo kung paano mo nakuha yung gold medal. Ganun lang. And then may banter pa with Rafi Tima noon. Kapag napanood niyo yung video, medyo shaky siya. Siguro dahil nanginginig din ako kasi nagmamadali ako noon. Pero nagawa ko naman. Na-interview natin ng live si Kobe Macario.
Siguro yung advantage lang ng pagiging solo sa pagiging one-man team hawak mo yung oras mo. Wala kang hinihintay, planado mo yung kung paano yung itinerary mo, yung time management mas nasusunod. Pero mas mahirap, para mas mahirap pa rin talaga ng mag-isa. Kasi mas madali talaga na may kasama. Pag journalist ka kasi, kailangan flexible ka versatile din. Kailangan ready ka kung ipadala ka man sa bagyo, sa sakuna, sa pagputok ng bulkan, ipa-cover ka ng hearing sa Senado, sa Kongreso, ipa-cover ka ng desisyon ng korte. And sobrang fulfilling kasi as a reporter, parang naipakita ko na flexible ako, na kaya kong i-cover kung saan man ako dalhin or i-assign ng opisina. Siguro ang na-enhance na skill sa akin dito sa pagiging solo or for one-man team sa coverage na to, yung pag-shoot ng mga videos. Mas na-enhance yung mata ko sa paghanap ng video. Kasi sa TV, video is king. Usually, kung ano yung strongest video na meron kami, yun ang inuuna namin. Para makuha na agad namin yung atensyon ng viewer at makinig sila doon sa reports namin. Mga kapuso, tapos na po ang 2025 SEA Games dito sa Thailand. Nakakapagod man, pero masayang i-cover yung mga atleta natin na nagbibigay ng pride sa Pilipinas.